Isang waiter si Arnold. High school lamang ang itinapos niya at agad na siyang naghanap buhay para sa pamilya. Bagamat ang kanyang ama't ina ay pareho nang nagpepensyon, hindi naman iyon sapat dahil maraming bayarin sa bahay. At lalong-lalo na't nag-aaral pa ang nakababata niyang kapatid. Ang gusto kasing mangyari ng kapatid niyang si Herbert, ito na lamang muna ang mag-aaral. At nangako ito na sa oras na makapagtapos siya, si Arnold naman raw ang pag-aaralin niya. Bagay na sinang-ayunan naman ni Arnold. Matalino ang kapatid niya at alam niyang mangyayari ang pinapangako nito sa kanya. Isang umaga, habang gumagayak si Arnold para pumasok sa kanyang trabaho, may magandang ibinalitang inihayag sa kanya ang kapatid. Kuya, pasado ako sa lahat ng subject. Wala man lang akong line of 8. Sa kabila ng sinabi ng kapatid na pasado ito, nalito naman si Arnold. Kubaho, bibili siya ng panghanda upang i-celebrate ang pagkakataon ng mataas na grado at honor nito. Kaya naman sa araw na iyon, habang nasa trabaho na si Arnold, ay masayang-masaya siya sa tinamo ng kanyang kapatid. Ganadong-ganado siya sa kanyang mga ginagawa sa restaurant na pinapasukan niya. Kaso nga lang, naputol iyon nang merong masungit na customer siyang naengkwentro. Nagrereklamo ito kung bakit may buhok raw sa pagkain. Kaya naman agad na nagbigay ng rason si Arnold. Sir, imposible pong sa amin yan. Lahat po kami naka-hairnet. Pati po yung cook namin ay nakasuot rin nun. Sir, baka po sa kasama niyong babae. Kung ganyan po talagang nangyari sa pagkain niyo, papalitan ko na lang po. Ngunit imbis na kumalma ang customer, tila hindi nito nagustuhan ang sinabi niya. Hinampas nito ang kamay sa mesa at patabog na tumayo. Anong ibig mo sabihin? Nasa girlfriend ko yung buhok na yan? Para bang sinasabi mo na balahura sa katawan ng girlfriend ko? Pwes sige, palitan mo yung pagkain ko. Sambit nito, sabay saboy sa kanya ng ulam. Mabuti na lang ay agad na nakailag si Arnold, kaya't yung gilid lang ng damit niya ang natamaan at namantsahan. Humingi na lamang ulit ng paumanhin si Arnold sa abusadong customer na ito para wala nang maging gulo pa. Pinagmumura naman siya ng girlfriend nito. Sinasabihan pa siyang hampas lupa at wag raw siyang ihalin tulad sa kanya. Ayon dito, hindi raw sa kanya ang buhok na iyon at pinaratangan pa si Arnold na baboy mag-serve ng pagkain. Kaya naman para hindi na lumaki pa ang iskandalo, lalo na't pinagtitinginan na rin sila ng mga tao, pinalitan na lamang ni Arnold ang pagkain kahit pa makatas ito sa kanyang sahod. Kaya naman nang matapos na ang kanyang trabaho, stress na stress si Arnold. Nagugat iyon nang ma-encounter niya ang magkasintahang matapobre. Pero sa kabila nito ay pinilit niya na lamang nakalimutan iyon. Namili na siya sa palengke ng mga sangkap para sa lulutuin niya sa handa. Nang makauwi na siya sa kanilang tirahan, takhang-taka naman ang kanyang mga magulang kung bakit ang dami niya naman yatang pinamili. Hindi niyo pa rin ba alam, ma, pa? Nakangiting tanong ni Arnold sa mga ito. Ano ang dapat naming malaman ng mama mo, anak? Tanong ni Mang Lito sa kanya. Nagtakha naman si Arnold kung bakit hindi pa pala iyon binabanggit ng kanyang kapatid. Kaya naman sinabi niya na sa mga ito na malalaki ang nakuhang grado ni Herbert at may honor pa. Kaya't kulang na lamang ay lumundag sa sobrang tuwa ang ama't ina. Bigla namang lumabas ng kwarto si Herbert at humarap ito sa kanila. Pasensya na, ma at pa, dahil hindi ko po agad nasabi. Surprise lang kasi eh. Matawa-tawang sambit ni Herbert. Bigla namang nagsalita ang kanilang ina na si Aling Margaret. Ako anak, proud na proud kami ng papa mo dahil simula nung elementary ka pa lang, hindi mo na kami binigo. At syempre sa iyo rin anak, Arnold. Kung hindi dahil sa iyo, hindi mas tatalino ang kapatid mo. Ang laki kasi ng baon na binibigay mo eh. The more na marami siyang nakakain, the more na maraming pumapasok sa utak niya. Hayaan mo anak, makakapag-aral ka rin naman kapag nakapagtapos ng kapatid mo. Matalino ka rin naman at hindi pa huli ang lahat. Proud kami ng papa niyo sa inyo mga anak dahil matatalino kayo at nagmana kayo sa amin. Dahil dito, nagkatinginan na lamang sina Arnold at Herbert habang nakangiti. At dito na sila nagsimulang magluto. Nagtulungan silang mag-ina. 2 oras ang itinagal ng pagluluto bago tuluyang matapos. At habang naghahapunan, natanong ni Arnold sa kanyang pamilya kung bakit merong matapobreng tao. Bagay na sinagot naman ng kanyang ama. Alam mo anak, yung pagiging matapobre, nasa ugali na talaga ng tao. Kaya ganun na lang nila lait-laitin ng mga mas nakakababa sa kanila. Teka anak, bakit mo pa rin na ito kumain pa sa restaurant na pinagtatrabahuhan niya? Baka kasi mapag-imitan na naman siya, o di kaya ay ang mga kasama niya sa trabaho. Hindi pa naman maganda ang pag-uugali ng lalaking iyon at pati na rin ng girlfriend nito. Pagkatapos niyang maglaba, naisipan niya naman na magkape muna habang nagpapahangin sa labas.
Tulog na rin naman ang kanyang ama't ina kaya't walang sisita kung bakit nasa labas pa siya. Habang nagkakape, pinagmamasdan niya ang mga bituin sa langit. Dito naman sumagi sa kanyang isipan ang kanyang ambisyon na maging chef balang araw. Sa tuwing iniisip niya na makakamtan niya rin ang pangarap niya balang araw, para siyang nakakarating sa langit sa sobrang saya. Napakasaya niya ng sandaling iyon dahil bukod sa iniisip niya ang pangarap niya, dito niya lang na-appreciate ang ganda ng ambience sa kanilang lugar. Abot tanaw niya kasi ang nagniningning na dagat at ang kabilugan ng buwan sa alapaap. Halos kalahating oras siyang nakatambay sa labas at makaraan nito ay pumasok na siya sa loob para matulog na. Kinabukasan, hindi niya akalain na doon muli kakain ng matapobreng lalaki at ang girlfriend nito. Mabuti na lamang ay di siya nito napansin dahil sa kabilang side ng restaurant siya nakatoka. Sa loob-loob niya, mukhang noong kahapon ay siya lamang ang napili nitong hamak-hamakin. Kaya't ang naging tanong niya sa sarili, ano kayang dahilan kung bakit pinagtitripan siya nito? Samantalang yung mga katrabaho niya ay hindi naman. Sa sumunod na araw ay walang pasok si Arnold dahil day off niya. Kaya naman naisipan niya na lamang na mamasyal para matanggal ang lahat ng stress niya. Dahil may ipon naman siya, napagpasyahan niya na maglakbay sa kabilang probinsya at umupa ng cottage sa isang beach. Nagpaalam naman siya sa kanyang ama't ina at tinayagan naman siya nito. Ipinag-ingat na lamang siya ng mga ito at pinaalalahanan na tumawag na lamang tuwing gabi. 2 araw kasi siyang magtatagal roon at nag-leave lamang siya ng 1 araw pagkatapos ng day off niya. Ginagawa niya ito para mabigyan naman ng oras ang sarili, lalo na't 8 taon na rin siyang subsob sa trabaho. Nang sumapit ang gabi, kitang-kita ni Arnold ang nagniningning na dagat at mga cottage sa lugar na iyon. Kaya tuluyan niyang nakalimutan ng stress. Kaya naman 2 araw siyang refresh ang isipan. Pagkatapos ng maikling bakasyon ay pumasok na rin siya sa pinagtatrabahuhan. Nakahinga naman siya ng maluwag dahil sa wakas ay hindi kumain roon ng 2 matapobre. Kaya nga lang, noong natapos na siya sa trabaho, ay dumiretso siya sa barbershop para magpagupit. Katabi nito ang isang salon. Pagpunta niya sa pagupitan ay nakita niyang puno pa ito dahil may nagpapagupit pa. Kaya naman naupo na lamang siya sa waiting area na nasa labas. Doon muna siya nag-scroll ng cellphone niya. Subalit nakarinig siya ng isang pamilyar na boses. Nang lingunin niya iyon, namataan niyang muli ang 2 matapobreng magkasintahan. Tiningnan naman siya ng masama ng babae. Babe, loko, nakikilala mo ba yung lalaki na yan? Hindi ba siya yung waiter na dugyot? Sambit nito sa kanyang nobyo. Oo nga no. Ano kayang ginagawa dito ng baboy na yan? Magpapagupit? Ah, mabuti yan. Para wala ng buhok na sumama sa pagkain. Tugon naman ng lalaki na halatang pinaparinig nito ang sinasabi sa kanya. Mas pinili na lamang ni Arnold na wag nang patulan ng mga ito. Kung tutuusin ay off-duty na siya at labas na ang restaurant kung sakaling makipag-away man siya. Pero nasa matinupang pag-iisip si Arnold upang hindi niya iyon gawin. At sa halip ay nginitian niya na lamang ang mga ito. Bagay na hindi nagustuhan ng lalaki kaya't lulusubin sana siya nito. Mabuti na lamang ay agad dumawat ang nobya nito at kalaunan ay umalis na sila. Pagkatapos nito ay pumasok na si Arnold sa barbershop upang magpagupit. Nakita pala ng barbero ang ginawang pagmamaliit sa kanya ng 2. Kaya't sinabi niya na wala iyon dahil wala siyang magagawa. Meron talagang ganoong klaseng tao. Kaya't ang sagot sa kanya ng manggugupit ay napakabait niya raw. Dahil kung siya raw yun, ay papatulan niya raw yun kahit na nakakataas pa ito sa lipunan. Sapagkat hindi raw nito ugali ang magpaapi. Nauunawaan naman ni Arnold ang motto ng barbero sa buhay. Pero ang kanya lang, hanggat kaya pa niyang magtimpi, ay yun na lamang ang gagawin. Pagkatapos niyang magpagupit, ay dumiretso na siya ng bahay. Naligo lamang siya at di na siya nagapunan pa dahil wala siyang gana. Sa sumunod na araw, marami siyang ginawa. Marami kasing customer ng sandaling ito dahil payday na. Kaya't ang karamihan ay dumediretso sa kainan. Hindi niya alam kung nagbibiro ba ang tadhana. Dahil yung sinerve niyang isang table ay pwesto pala ng magkasintahang matapobre. Hindi naman nagreklamo ang mga ito sa sinerve niyang pagkain. Pero saksi niya kung paano siya pagtawanan ng mga ito at tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Mabuti na lamang ay ganun lamang ang ginawa ng mga ito at hindi siya ininsulto ng sobra. Pero dumating ang hindi inaasahan na maglalagay sa kanya sa matinding pagsubok. Kakapasok pa lang ni Arnold ng sandaling iyon ay pinatawag siya ng kanilang manager.
Nagtaka siya dahil ngayon lang siya nito pinatawag. At ang sabi pa ng kanyang katrabaho ay parang seryoso raw ang manager nila nang siya'y utusan na ipatawag siya. Kaya naman bahagya siyang kinabahan. Pero hindi naging dahilan yun upang hindi magtungo sa opisina nito. Nang makarating na siya ron, tama nga ang kanyang katrabaho. Seryosong-seryoso itong nakatingin sa kanya. Sir, pinatawag niyo raw po ako? May kailangan po ba kayo, Sir Flavio? Tanong niya rito. Have a seat. Meron lang ako sasabihin sa'yo. Napaka-importante. Totoo bang nilagyan mo raw ng lason yung pagkain ng isa nating customer? Nagimbal naman si Arnold sa tanong ng manager na ito. Malabo naman na magagawa niya ang ganong bagay, lalo't waiter lamang siya at di naman siya cook. Ho? Sir, kailanman hindi ako nagtatangka sa buhay ng kapwa ko. Kaya di ko po yun magagawa. Paliwanag niya rito. Umiling si Mr. Flavio habang nagsasabi. Naniniwala naman ako sa sinasabi mo, iho. Simula nang pumasok ka dito sa restaurant, wala kang naging bad record. Kaya nga lang, may testigo na raw siyang makakapagtuturo na ikaw raw mismo ang naglason sa biktima. Mabuti na lang ay maagang sinugod kahapon sa ospital ang biktima at nilunasan naman ito. Kaya nga lang, ayaw magpapigil ng mga magulang ng babae at ang nobyo nito. Ang gusto ng mga ito ay magdusa ka habang buhay sa bilangguan. Dismayadong sambit ni Sir Flavio. Ang gusto ni Arnold ng sandaling iyon ay ang makita kinabukasan ang mga nagrereklamo. Sa sumunod na araw ay nagharap-harap na nga sila sa hearing. Ang dalawang mata pobre pala ang nagrereklamo. Ipinaliwanag niya sa mga husgado na hindi niya iyon ginawa at gawa-gawa lang iyon. Pero dahil sa kawalan ng pera ay hindi siya pinaniwalaan kaya tuluyan siyang nakulong. Pero sa kabila nito ay ibinigay niya ang lahat ng ipon sa pamilya niya para kahit papaano ay may panggastos ito araw-araw. Ilang linggo lang siyang nakulong. Mabuti na lang kasi ay nagpiyansa ang boss niya para siya'y makalaya na. Mabait kasi ito at batid nito na wala siyang kasalanan. Napatunayan na rin na yung lalaki pala mismo ang naglason sa kanyang nobya. Kaya naman sa wakas ay wala na siyang problema. Konting panahon lang naman yung naabala sa kanya. Dahil dito, nakabalik na rin siya sa kanyang pamilya. Grabe naman yung lalaking yun, anak. Ano kayong motibo nun at maging sarili niyang syota ay pinagtangkaan niyang lasunin? Tapos sa'yo pa ibinintang na ikaw raw ang may gawa nun. Hindi ko na alam yung takbo ng mga isip ng kabataan ngayon. Bakit karamihan ay nakakagawa ng krimen? Sambit ni Mang Lito sa kanya. Agad namang nagsalita si Herbert na nang sandaling iyon ay kakauwi lang galing eskwelahan. Sa tingin ko pa, may lihim na galit yung lalaking yun kaya niya yung nagawa sa sarili niyang jowa. O di kaya ay may motibo siya na hindi natin alam. Kaya naman napaisip na rin noon si Arnold. Sumabat naman ang kanyang ina. Salamat na lang sa may-ari ng restaurant. Dahil agad kanyang napiyansahan, anak. Ibig sabihin may tiwala sa iyong boss mo. Sa susunod, unahan mo na lang mga ganong klaseng tao. Maging alerto ka na lang, anak. Para hindi ka na mapagbintangan pa. Ayaw ka naming makulong na matagal, no? Mamimiss ka namin. Kaya kapag may nakainkwento ka ulit na ganong customer, sabihin mo agad sa amo mo na pinaparatangan ka lamang. Payo pa nito sa kanya. Mula nito, ay nakabalik na nga sa trabaho si Arnold. Hindi niya na nasisilayan pa ang lalaki na nanghamak sa kanya sa restaurant na pinapasukan. Isang araw, ay payday muli ni Arnold kaya naman napagpasyahan niyang mamasyal naman sa zoo. Ito ay para libangin ang sarili at muling ma-refresh ang kanyang isipan. Ginabi na siya ng pag-uwi. Habang naglalakad siya patungo sa terminal ng tricycle, bigla siyang may nakitang kotse na nakaparada sa medyo kalagitnaan ng daan. Pinutulak ito ng isang babae at nang makita niya kung sino iyon, nanlaki ang mga mata niya dahil ito yung nobya ng lalaki ng mata pobre sa kanya. Nagsasama na kasi kami noon eh. Pero may pagkakataon na umuwi pa rin ako sa parents ko. Siya nga pala. Anong pangalan mo? Ako nga pala si Pia. Pakilala pa nito sa kanya. Ikinalulugod kitang makilala, Pia. Ako si Arnold. Tugon naman niya at nakipagkamay siya rito. Sorry kung napagsasabihan kita ng masasakit na salita noon ha. Kasi medyo nasaktan lang ako dahil sa sinabi mo na baka buhok ko yung nahalo sa pagkain ng demonyo kong boyfriend. At nakikiride on lang kasi ako sa ginagawang panghahamak sa'yo ng tao na yun. Malumanay na sambit ni Pia. Kaya naman sumagot si Arnold na wala na iyon sa kanya. Natanong pa niya si Pia kung paano nalagay ang lasot sa pagkain nito. Ang tugon naman nito, napaimbestigahan na raw ito ng parents niya. At ang lumalabas ay sa mismong restaurant hinalo ang lason at walang kamalay-malay ang babae
na yung nobyo pala ang naglagay. Dito na natuklasan ni Arnold na nagbayad pala ang boss niya ng damage control kanila Pia para lang walang masabi ang pamilya nito dahil yung krimen ay nangyari sa restaurant niya. Ngayon ay alam na ni Arnold ang katotohanan. Wala na yun sa akin, Pia. At least nakalaya rin ako, di ba? Sa susunod, huwag na lang mag-aakusa agad ng iyong kapwa. Kung sa bagay, yung pagkain kasi ay nanggaling sa restaurant kaya't sino pa bang sisisihin? Siya nga pala, Pia. Meron ka bang kagamitan para sa kotse mo nung maayos ko na yan? Hindi naman yan naplat eh. Natanong pa siya ng babae kung alam niya raw ba talaga ang mag-ayos ng sasakyan. Nang sabihin niyang oo, dahil siya ay may karanasan sa pagiging mekaniko noon, ay may kinuhang kagamitan si Pia sa car boot. At si Arnold na ang nag-ayos ng makina. Makaraan ng 20 minuto ay gumana na ito. Kaya't labis-labis ang pasasalamat ng babae dahil sa husay niyang pagkumpuni ng makina. At di nagtagal, nagpaalam na rin sa kanya si Pia. Magmula nito ay naging magkaibigan na sila. Sa huli ay naipakulong na rin ni Pia ang dating nobyo dahil sa ginawa nito sa kanya. Dati kasi nagdadalawang isip siya kung gagawin niya ba iyon o wag na lang. Pero dahil sa payo ni Arnold, nakumbinsin niya na rin si Pia na gawin iyon. Kaso nga lang, makaraan ng ilang buwan, nabalitaan nila na nakatakas raw sa kulungan si Nestor, ang dating nobyo ng kaibigan. Nalaman ni Arnold na mahirap lamang pala ito nang makilala ito ni Pia, kaya ganoon na lang pala ang pagtatangka nito sa dalaga. Isang araw, habang off-duty pa si Arnold ay meron siyang natanggap na text mula kay Pia. Kalaunan kasi ay naging magka-textmate na rin sila. Ayon rito, ay nakita niya raw si Nestor na dumaan sa harapan ng kanilang bahay. Para raw itong nagmamanman sa kanya. Kaya ang sagot ni Arnold ay wag na siyang lumabas-labas para hindi mapahamak. At sabihin agad iyon sa mga pulis. Pero ang tugon ni Pia, hindi po pwede iyon dahil mamaya ay may pasok siya sa trabaho. May family business kasi sila at hindi raw siya pwedeng lumiban dahil manager siya roon. Ipaparating na lamang niya raw iyon sa mga pulis. Kaya naman pinag-ingat na lamang niya ito at pinayuhan na magpahatid na lamang sa driver. Kaya't iyon nga ang ginawa ni Pia. Kahit papaano kasi ay nag-aalala si Arnold dito. Ang tingin niya kasi rito ay para ng kapatid. Dumating ang isang araw, nakatanggap ng text si Arnold. Nagulantang siya sa kanyang nabasa. Ayon kasi rito, si Nestor raw ito. Hawak na raw niya ngayon si Pia. Inuutusan siya nito na loobin ang tirahan ng dalaga. Kailangan niya raw kunin ang ATM card sa kwarto nito. Pero nagbanta ito na sa oras na magsumbong sa mga pulis ay papatayin raw si Pia. Kaya naman sumang-ayon na lamang si Arnold dahil may nabuo siyang plano. At itinuro rin naman ng lalaki kung saan ang hideout nila. Isang gabi, kabadong-kabado si Arnold na nagtungo sa hideout nila Nestor. Hindi niya kasi alam kung tutupad ba sa usapan ang lalaki na ito at baka pati siya ay mapahamak lamang. Agad siyang kumatok sa pintuan. Tuwang-tuwa naman si Nestor nang masilayan nito na hawak na niya ang ATM card na naglalaman ng malaking pera. Aktong ibibigay niya na ito kay Nestor nang kumumpas si Arnold. Kaya naman nagsilabasan na ang mga pulis at isa-isang tinutukan ng baril si Nestor. Gawa ng hindi nila inaasahan ng ganong pangyayari, hindi sila nakapaghanda. Kaya naman hindi na sila nakapalag. Dahil dito, ay hindi na nahirapan ang mga otoridad na isa-isa silang pusasan at isinakay sa police mobile. Samantalang si Pia ay agad na ang kinalaga ng tali sa katawan. Kaya't sa sandaling iyon ay ligtas na ang dalaga. At wala man lang itong natamong kahit isang galos. Lingid sa kaalaman ni Nestor na ipinagtapat pala ni Arnold sa mga magulang ni Pia ang nangyari dito. Sa una ay hindi pinaniwalaan si Arnold. Pero nang inabot na ng matagal na oras na hindi nakakauwi sa bahay ang dalaga, idinulog na nila ito sa mga pulis. Hindi naman nahirapan ng mga pulis na hanapin ang lugar dahil ibinigay ni Arnold ang lokasyon ng hideout nito. Kaya naman nakulong na si Nestor at ang mga kasama nito. Nagpataw naman ng mabibigat na kaso ang mayamang ama't ina ni Pia. Kaya naman natitiyak nila na habang buhay na ang mga itong mabibilanggo. Never kasi silang tatanggap ng piyansa sa pamilya ng mga ito. Bilang pasasalamat naman ni Pia kay Arnold, nagbigay ito ng scholarship sa kapatid niya para sa pag-aaral nito kapag nakatuntong na ito sa kolehiyo. May sariling eskwelahan kasi yung pamilya nila Pia. Lumipas ang maraming panahon, doon nga nakapag-aral si Herbert. At noong makapagtapos na ito at nakapagtrabaho na, si Arnold naman ang nakapag-aral hanggang sa natupad niya na ang pangarap niyang maging chef.
Katunayan, ay naging chef na siya sa 5-star hotel. Doon siya nakapagtrabaho dahil sa tulong ng kaibigang si Pia. Dahil kakilala nito ang nagmamay-ari ng malalaking hotel na ito. Kaya naman labis-labis ang pasasalamat ni Arnold sa kaibigan. Sapagkat kung hindi dahil dito, ay hindi niya mabibigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. At dahil sa pag-iipon ni Arnold, makalipas ang ilang taon, ay nakapag-invest siya ng restaurant na dati niyang pinapasukan. Iniwanan niya na rin kasi sa bandang huli ang pagtatrabaho sa 5-star hotel. Ang gusto niya ay magkaroon naman siya ng negosyo. Kaya't naging magkasosyo na sila ngayon ng may-ari ng restaurant. Kaya lalong lumago ang kainan na ito. At nakapagpatayo pa sila ng isa pang branch sa ibang lugar. Sino ba naman kasing hindi tatangkilik sa restaurant dahil siya na ang chef rito at napakasarap pa niyang magluto. Malilamnam at panalo sa panlasa ng lahat.